Nandito na. Kumpleto na sa harap natin yung mga materyales tungkol sa isang lalaking nagngangalang Narciso o Lalo. At fascinating to. Kasi ang claim niya, direkta siyang nakakatanggap ng mga mensahe mula mismo sa Diyos at kay Hesus Kristo. So ang mission natin ngayon ay himayin talaga itong mga dokumento, mga sinulat niya, mga pahayag niya. Subukan nating intindihin kung sino siya, ano ba yung mga sinasabi niya, at paano niya binubuo ang kaso niya based lang dito sa mga hawak nating source. Tama. At para makapagsimula, siguro yung pinaka-basic muna, paano ba niya pinapakilala yung sarili niya? Kasi yun pa lang medyo kakaiba na agad. Hindi siya yung karaniwang inaasahan mo. Yun nga yun yung unang-una kong napansin. Hindi niya tinatawag ang sarili niya na propeta o sugo. Sa isa sa mga dokumento, sinabi niya na mismong Diyos daw ang nagbigay sa kanya ng titulo, calling. Calling. Oo, nakasulat pa nga rito. Tinanong ko ito sa kanya kung anong tawag ko sa sarili ko. Sinagot niya, ito ang tawag ko sa iyo, ang calling. Ang salita ng Diyos, calling. Pangalan at trabaho parang iisa. Anong dating sa'yo niyan? Napaka-strategic niyan, sinasadya man o hindi. Kasi sa paggamit ng titulong calling, inilalagay niya ang sarili bilang isang daluyan. Okay. Hindi siya yung bida, siya lang yung parang telepono. Kung may mensahe, tatawagan siya. Kung wala, tahimik lang siya. Binibigyang diin nito yung ideya na ang otoridad, yung kapangyarihan ay hindi galing sa kanya. Kundi direkta mula sa Diyos. Direkta at walang halo. So parang may built-in defense mechanism na yung titulo niya. Yung dating sa akin, it's a way to avoid responsibility. Huwag ako ang tanungin nyo, huwag ako ang questionin nyo, tinatawagan lang ako. Ganon ba yung sense na nakukuha mo? Eksakto. In a way, it makes him untouchable. Paano mo aatakehin ng isang mensahero na ang tanging claim ay Instrumento lang siya. instrumento lang siya? Kung aatakehin mo siya, parang inatake mo na rin yung pinanggagalingan ng mensahe. At yan ang nagiging pundasyon ng lahat ng kasunod ng pahayag. At dito na tayo papasok sa isa sa mga mensaheng yun na talagang tumatak sa akin, itong konsepto niya ng pananampalataya. Ayon sa kanya, ayaw na ayaw daw ng Diyos sa pananampalatayang may kondisyon. Yung transactional. Oo, yung tipong, Lord, maniniwala ako sa iyo basta ibigay mo tong hinihiling ko. Sabi niya, base sa isang mensahe noong 2016, ito raw ay paniniwalang may kapalit at direktang sinabi ron ng Diyos, isa sa ayaw ko sa tao, ang paniniwalang may kapalit. Ito para sa akin, isang direktang pasabog sa maraming religious ideas ngayon. Isang malaking pasabog talaga. Kasi ang ginagawa niya rito ay hindi lang pagbibigay ng turo. Ginagamit niya yung temang ito ng dalisay na pananampalataya laban sa transactional na paniniwala bilang sandata, Sandata laban sa kanino? laban sa mga kritiko niya. At sino ang numero uno niyang mga kritiko? Ang mga pare at ang simbahan. Para sa kanya, sila ang epitome ng transactional faith. Paano niyo yun ikonekta? Sa mga dokumento, malinaw niyang sinasabi na ang motibasyon daw ng mga pare ay pera at kapangyarihan. Sa pananaw niya, yung buong sistema ng simbahan mula sa abuloy sa mga bayad sa serbisyon ay isang malaking transaksyon. At dito niya binabaliktad yung akusasyon laban sa kanya. May isang quote dito na sobrang prangko. Anong sabi? Sabi niya, kayo ang nangungulikta ng pera sa mga tao. Kayo pa ang wala kayang gawin, kaya kahit saan natin titingnan, kayo pa rin ang false prophet. Boomerang effect. Yung akusasyon na false prophet siya, ibinabalik niya sa kanila. Wow. Okay, so he sets himself up as the calling, kapos binibigyan niya tayo ng framework, pure faith versus corrupt transactional faith. But a messenger needs a message, di ba? At para maniwala ang tao, kailangan ng patunay. Dito na yata pumapasok yung mga hula niya. Dito na nagiging mas konkreto yung lahat. Tingnan natin yung isa sa pinakamalaki. Noong May 13, 2015, isinulat niya ang isang mensahe raw mula sa Diyos na nagsasabing maraming simbahan ang masisira at masunog. Napaka-general na statement, di ba? Oo, sobrang lawak. Pwedeng mangyari kahit saan, kahit kailan. Exactly, at dito napapasok yung pattern. Ang ginagawa ng mga dokumento, naglilista sila ng mamamalalaking balita. Ilang taon matapos yung hula,
bilang katuparan nito. Ah, okay. Nariyan yung sunog sa Notre Dame Cathedral sa Paris noong 2019. 4 na taon nang lumipas. 4 na taon, nariyan yung pagsunog sa 3 simbahan sa Louisiana, maging yung mga simbahang nasira sa lindol dito sa Pilipinas, lahat yan ikinakabit pabalik doon sa 2015 na hula. So, teka, parang ang diskarte niya is magbitaw ng isang malawak, medyo malabong hula, tapos hintayin na lang kung anong malaking balita ang pwedeng ikabit dito. Parang horoscope lang. Magandang analogy yan. Sa technical terms, it's a classic example of retrofitting or post hoc prophecy. You make a vague, general claim, tapos you actively search for future events that fit the narrative. At napaka-epektibo nito dahil sa tinatawag na confirmation bias. Hahanapin natin yung mga ebidensyang sumusuporta sa pinaniniwalaan na natin. May isa pa siyang ganitong hula, di ba? Tungkol sa gutom. Meron. Noong November 12, 2014, ang mensahe raw ay, darating ang panahon na gugutumin ko sila at wala na silang aanahin. Ulit, napaka-general. Pero iniugnay ito sa isang napaka-espesipikong issue, ang pagkalugi ng mga simbahan. Paano? Kasunod mismo ng hulang yan sa dokumento, may listahan ng 28 Catholic dioceses sa Amerika na nagsampa ng bankruptcy. At hindi lang listahan, may petsa, may halaga ng settlement na daan-daang milyong dollar dahil sa mga kaso ng abuso. So yung gutom, binigyan niya ng kahulugan bilang financial ruin. Ah, ang galing ng pagkakakonekta. Kasi kung babasahin mo yun ng sunod-sunod, yung general na hula at yung super specific na listahan, magkakaroon talaga ng impression na konektado sila. Pero may isa pa. At para sa akin, ito yung pinakamatapang niyang hula tungkol sa Santo Papa. Ah, oo. And this one is, iba to. Kasi yung mga nauna, tumitingin siya sa nakaraan para patunayan yung isang mas lumang hula. Dito, iba ang laro. Paano naging iba? Ayon sa material mo, isang hula ang ginawa noong February 27, 2025. Sa isang pangitian daw, sinabi ni Jesus, magluluksa sila dahil malapit nang mamatay ang kinikilala nilang Santo Papa. Tapos, ang dokumento direktang naguugnay nito sa isang ulat ng balita na nagsasabing ang pagkamatay ng Santo Papa ay naganap noong April 21, 2025. Wala pang 2 buwan yung pagkapitigan. Wala pa. And wait, it's a future date from when we're talking. So this isn't him looking back and fitting events. This is him putting a stake in the ground. Nagtatagda siya ng isang napaka-especificong pangyayari sa hinaharap. That's a whole other level of confidence. It is. This is a falsifiable claim. Either it happens or it doesn't. And that raises the stakes significantly. So nakita natin may mga hula siyang retrofitted at meron ding ganito. Isang direct future-facing prophecy. Okay, so we have the prophecies as his proof. Pero para sa akin, yung mga pangitian o visions niya, dito talaga natin nakikita kung paano gumagana yung isip niya, kung paano niya nakikita yung sarili niya, at yung laban niya. May isa dyan na sobrang graphic. Yung tungkol sa paglundag niya, no? Yung nga, nung Setyembre 2020, sa pangitain daw niya, nakalundad siya na sing taas ng puno ng nyog. Tapos, narinig daw niya ang boses ng Diyos na nagsasabing, matayog na ang inaabot mo, marami ng taong nagsusubaybay sa'yo. Ayan pa lang, may validation na. Pero yung kasunod ang matindi. Bigla raw nag-anyong mga demonyong baboy aramo, yung mga pare at pastor. At sinubukan siyang bitagin sa isang hukay. Oo, pero sila yung nahulog. Sila yung nahulog sa sarili nilang patibong. At mismong si Jesus daw, yung lumabas at pinagpapalo yung mga baboy ramo. Sobrang linaw ng simbolismo rito, halos hindi na kailangan ng interpretasyon. Okay, sige. Unpack natin yan. Yung paglundag niya, Yan yung lumalaki niyang impluensya, yung pag-abot niya sa Diyos. Yung mga baboy ramo, obviously, yan yung mga klerong tinututulan niya. At hindi lang niya sinasabing mali, inilalarawan niya sila bilang mga demonyo. demonic entities. Exactly. This kind of imagery is very powerful. Para sa mga tagasunod niya, this transforms a simple disagreement into a cosmic spiritual war. Good versus evil. At yung direktang pakikialam ni Jesus na pumapalo sa mga baboy. Yan ang ultimate validation.
Pinapatunayan nito ang misyon niya at inilalagay siya sa posisyon na siya ay protektado ng pinakamataas. At yung mga tao sa dulo na sumisigaw ng pangalan niya, yan yung kumpirmasyon ng tagumpay. Buo na yung kwento sa isang pangitain lang. I see. Pero hindi ba medyo heavy-handed yung dating? Almost cartoonish. Demonyong baboy ramo, si Jesus may pamalo. May paliwanag ba siya kung bakit ganito kaliteral? Wala siyang paliwanag pero yan mismo ang punto. For him and his followers, the lack of subtlety is a feature, not a bug. Ibig sabihin, malinaw ang mensahe. Direkta. Walang paligoy-ligoy. Ang Diyos ay prangka. Ganun ang dating. At kung yan ang worldview mo, mas madaling tanggapin yung isa pa niyang mas radical na pangitian. Yung tungkol sa Biblia. Ito, talagang wow. Noong 2015 daw, nakakita siya ng mga bundle ng papel. Tapos narinig niya yung boses ng Diyos na nagsabi ng dalawang salita. Garbage. Burn it. Basura. Sunugin. Basura. At sa paliwanag niya, wala ring paligoy-ligoy. Diretsahan niyang sinabi na yung basura na yon ay ang Biblia. Para sa kanya, yung text na pundasyon ng Kristyanismo ay nabahayin na ng kasinungalingan ng mga leader ng religiyon para sa sarili nilang kapakinabang. May quote siya dito, "That is why he already called it garbage because the truth is no longer in it." Grabe yan. So he's not just saying the church leaders are wrong, he's saying the very book they use is corrupted. Tinatanggal niya yung pundasyon. Anong ipapalit niya? Ang ipapasok niya ay yung sarili niya. Ang kanyang boses. Nakikita niya ang tungkulin niya bilang yung may pusong ginto na umaakay sa mga tao pabalik sa tunay na mensahe ng Diyos, palayo sa basura. Ito ay isang fundamental na paghamon. Ang sinasabi niya, huwag na kayo sa libro, dito na kayo sa akin sa live broadcast. So kung pagsama-samahin natin lahat, yung titulo na calling, yung mga hula na nagbibigay ng credibility, yung mga pangitian na naglalagay sa kanya sa isang spiritual war, it all points to one thing, a full-blown direct confrontation with the established church. Walang duda. At hindi lang sa pangkalahatan, tinutukoy niya sila, mga pare, pastor, at lalo na ang Santo Papa. Inaakusahan niya sila bilang mga number one makasalanan. May isang quote siya na sobrang tiyak, para siyang nanonood na, wala akong duda dinin na hindi siya mapunta sa impyerno. Ano? Present ako sa impyerno, Papa ninyo. Ganun siya kakumbinsido. So he's not just attacking them as people, but Yung mga turo din nila. inaatake rin niya yung konsepto ng karma, di ba? Paano niya yung ipinaliwanag? Oo, para sa kanya, ang karma ay isang tool for control. Sabi niya sa isang sinulat, para hindi sila sasawahin ng tao. Tinuturoan nilang taong matakot para magpatuloy yung kasamahan nila. Sa pananaw niya, ginagamit ang karma para takutin ang mga tao na huwag questionin ng mga leader. Para manatili yung status quo. Tama. At ang alternatibo niya sa karma, Ano? isang mas direkta at sa totoo lang mas nakakatakot na sistema. Hindi isang abstract na karma, kundi isang direktang utos mula sa Diyos na nagsasabing kapag nasaktan ang damdamin ng calling ni Narciso o Lalo, may parusa. Anong klaseng parusa? Ayon mismo sa mga dokumento, sinabi niya, tuwing masaktan ang damdamin mo, laging may kapalit at maaaring buhay ang kapalit nila. Buhay? Buhay. At hindi lang yan teorya para sa kanya. Idinagdag pa niya na daang-daang tao na raw ang dumanas ng kamalasan, sakit, aksidente, kamatayan matapos magsalita laban sa kanya. Nagbanggit pa siya ng mga partikular na kaso. That's chilling. So, in effect, he's creating a protective bubble around himself, enforced by divine retribution. Ang mensahe, criticize me, and you're not just dealing with me, you're dealing directly with God's wrath. It's an incredibly powerful psychological tool. It silences dissent not through argument but through fear. Pinagsasama niya yung pagiging biktima, nasaktan ng damdamin ko, at ang pagiging ahente ng banal na kaparusahan. Okay, let's pull all these threads together. Nasuri natin yung pagkakakilanlan niya bilang ang calling. Tiningnan natin yung mga hula niya at yung pattern ng retrofitting. At sinilip natin yung mundo ng kanyang mga pangitin na puno ng simbolismo na naglalagay sa kanya bilang bida sa isang spiritual war laban sa simbahan.
Ang buod ng mga materyales na ito ay isang kompletong salaysay, isang narrative ng isang nag-iisang individual na itinalaga raw ng Diyos para itama ang nakikita niyang katiwalian sa loob ng mga institusyong pangrelihiyon. Ang kanyang sandata, mga direktang mensahe mula sa langit. Ang buong kwento ay nakasentro sa pagbabalik sa isang di umano'y mas dalisay na ugnayan sa Diyos. Kung saan siya ang nagsisilbing tulay. Siya ang tulay. At iniiwan ka ng mga dokumento sa isang huling mensahe na mula pa noong 2013 na inuutos daw ng Diyos na dapat niyang ulit-ulitin. At ito yun, maswerte ang mga taong naniwala sa iyo na ginagamit kitang kasangkapan at naniwala sa akin na si Jesus Christ. Sa hindi naniniwala, wala ka nang gagawin sa kanila, silang lahat ipaubaya mo sa akin at ako ang bahala. Isang huling paalala ng gantimpala at parusa. Batay sa lahat ng ito, ang tanong na iniiwan sa iyo ng mga dokumentong ito ay hindi lang simpleng totoo ba ang sinasabi ng taong ito. Mas malalim. Ang tanong na tila'y pinapakita nito ay kung sa tingin mo ay sira na o corrupt na ang mga opisyal na channel papunta sa Diyos, ang simbahan, ang mga teksto, ang mga tradisyon, paano mo malalaman kung may isang bagong linyang nagbukas? At ano ang pipigil sa kahit sino na lang na magsabing sila ang bagong operator ng linyang yon? Yan ang tanong na nanonood pagkatapos basahin ang lahat ng ito.